Hi guys, I'm Liza and today we're going to talk about test taking tips. And these tips help me pass UP, LaSalle, Xavier, and help me become a DOST scholar. I have 10 tips for you today. So tip number 1, when you get your questionnaire, always check if kompleto yung questionnaire mo. Malay mo may missing dun na page, di ba? So while answering yung exam, ay napansin mo na lang na kulang pala siya. So mas stress ka lang kasi pupunta ka pa sa harap and i-erase mo pa yung concern mo, di ba? So maruwan yung flow ng pagsagot mo ng exam na yon. So mas maganda if na-inform mo yung proctor beforehand para pwede nang palitan yung questionnaire mo. Tip number 2, do a quick run-through of the questions. So sa pag-run-through mo, ay makikita mo kung ilang questions yung nandun sa exam na yun, and kung nasan na part sa test yung medyo lengthy questions, medyo short na questions, and para mas ma-budget mo rin yung time mo better. Tip number 3, so for every subtest or subject na sinastart ko, baka kasi may mga na-memorize ako mga mnemonics or equations. For example, nakuha ko na yung sketch paper ko. Ang gagawin ko first ay sulat ko lahat ng mnemonics na alam ko or lahat na equations na relevant dun sa subtest na yun. So for example, I'm answering yung science na subtest. May mnemonics kasi ako for yung taxonomy ng mga organisms. So it's King Philip came over for good spaghetti. So that is kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So baka kasi in the middle of taking an exam ay ma-overwhelm ako kung kailangan ko na siya i-recall, diba? Kasi na-overwhelm na yung brain ko sa kasagot ng mga previous questions. So, ang ginagawa ko talaga sa start ay i-write down ko siya lahat. Tip number 4, answer as much questions as you can in as little time possible. Remember, yung mga questions na yun ay equal lang yung bearing, whether mas mahirap siya or mas madali siya. So don't spend too much time on one question. Pwede mo naman i-skip, balikan mo lang when you have time, and i-take note mo lang kung anong question yun. Tip number 5, do yung mga conceptual questions first. Yun yung mga medyo straightforward lang yung mga question, and yung mga lengthy din na medyo problem solving, ay gawin mo na yun last. Tip number 6, avoid eating during the exam. Pero if gutom na gutom ka na talaga, kumain ka lang ng mga food na hindi hassle, hindi messy, hindi maingay, diba? Meron kasi iba na super distracting and super hassle when you're taking the exam. For example, naalala ko na nag-upcat ako, yung katabi ko may ano siya, makain siya ng orange. So, nagpipil pa siya, medyo may juice pa yun, tapos tanggalin pa niya yung mga buto. So, isipin mo, if kailangan mo talagang kumain ka ng something na convenient. So, ito ay some of the recommendations ko for food or snacks during the exam. Tip number 7, keep your sketch paper organized. So, di ba may mga questions tayo na kailangan balikan? So, what if nagkaroon ka na ng progress, di ba, sa pag-solve ng question na yun? So, if magulo yung sketch paper mo, mahirapan kung balikan yung progress na yun. So, kailangan pa siya i-locate sa sketch paper mo. As compared kung organized na siya by number, ay mas madali for you na ma-recall kung anong nagawa mo na so far for that question. And it saves you time. Tip number 8, may mga entrance exams na may mga essay. So, kailangan maganda yung structure ng essay mo. You have to keep in mind na yung start at yung end ng essay mo ay dapat impactful at leaves an impression. So, kailangan sa start ay madadraw in yung attention, diba, ng reader mo para mas basahin talaga niya yung the rest of your essay. While sa last part naman ay kailangan mag-leave siya ng lasting impression din sa reader mo para isipin niya na, wow, I will think of this essay kahit na matulog ako, ganon. Kailangan first and last ay very impactful. And remember na kahit gaano pa kaganda yung essay mo, mind-blowing, kung di naman siya makabasa ng reader mo dahil sa handwriting mo, ay anong point nun? So remember to keep it clean and neat yung handwriting. Tip number 9, may mga questions na papaharap sa inyo yung value ng x, yung mga ganun. So baka naubusan na kayo ng time para i-solve talaga siya, i-rearrange, i-isolate, manipulate yung equation na yun. So pwede nyo tignan yung mga choices. At ang gawin nyo ay reverse solve. So, ang gagawin nyo ay titignan nyo yung mga choices at ipa-plug in nyo siya dun sa given na equation. And titignan nyo kung ano yung mag-match and ayan, nakuha nyo na yung sagot nyo. Pero remember, yung tip na to ay medyo nasa last resort na siya kasi baka it takes time kasi i-check mo pa yung every choice. Diba? So, pag wala na kayong magawang iba, pwede kayong mag-reverse solve. For tip number 10, if you have mga 10 minutes left sa exam mo, balikan mo yung mga question na hindi mo pa nasasagutan and make educated guesses. And if you have 5 minutes left, isipin mo kung ano yung mechanics ng exam na yun. Kung right minus wrong ba siya or hindi. For example, hindi naman siya right minus wrong, so it's better na mag-guess ka dun sa question na yun. So isang ma-recommend ko dito ay yung tinatawag nating laser. Ang gagawin dito sa mga remaining questions na wala ka pang sagot ay you answer either all B's or all C's.
Dahil malaki yung chance, di ba, na makakuha mo pa rin yung tamang sagot as compared when you leave it blank. Kung right minus wrong naman, it's better to leave it blank. Bakit? Dahil probability-wise ay mas marami ka pang makukuhang mali and ma-outweigh lang nun yung mga nakuha mong tamang sagot. So, paano naman sa OPCAT? Sa OPCAT kasi ay right minus 1/4 wrong. Kung saan for every wrong answer you get, ang may deduct sa'yo ay 1/4 of a point lang. So, dito, yung recommend ko ay mag-guess pa rin kayo. So, for example, yung sa laser method natin, sa 4 na questions hindi mo pa nasasagutan, ay probability-wise, ay makakuha ka ng isang tama doon. So, may 1 point ka na. So, for every 0.25 deduction doon sa 3 questions na you got wrong, may deduct sa'yo ay 0.75 from the 1 point you got. So, yung remaining doon ay 0.25. As compared kung di ka talaga nagsagot dun sa 4 na questions. Diba? So, 0 talaga siya. So, comparing 0.25 to 0, it's better na mag-guess ka pa rin. So, that's it for our test-taking tips. I hope marami kayong natutunan for today and good luck sa mga mag-e-exam. Once again, I'm Iza and don't forget to keep up with Keep Up.